Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Ako po, ano ito? Tumalikod na kay BBM ang original 1980s Marcos loyalistas. Hindi nila naintindihan si BBM. Parang magkaiba daw sa kanyang ama na noon ay presidente. Parang ayaw na nila kay BBM. Noon, sinusuportahan na sa BBM. Pero ngayon nakita nila ba na parang walang nagawa si BBM. Kaya kabibig, nagtipon-tipon ang mga 1980s Marcos loyalists at meron silang mga hinanaing na gusto nilang ipaabot sa gobyerno ni BBM at ito ay sila ay susuportahan na si Pangulong Duterte. At kung sino man Duterte. Sabi nila, nasa Duterte ang may prinsipyo, kaya sa kanya ang aming loyalty. Nako, paano yan kabibig? Unti-unti nang nawawala ang mga Marcos loyalist. Ang totoong loyalista, ang 1980s Marcos loyalist, nagsalita na parang hindi nila naintindihan si BBM. So, eto mga kabibig, ang video ay hindi ito gawa-gawa. Hindi ito gawa, baka sabihin gawa-gawa ko lang to. Ay ito ang video mga kabibig para talaga alam nyo na hindi ako naglebag-lebag lang without evidence. Ito ang ebidensya. Nabasa nyo dyan. Nasa Duterte, basahin nyo. Palakihan natin para klaro. Nasa Duterte ang may prinsipyo, kaya sa kanya ang aming loyalty. The original 1980s Marcos loyalist. So i-play natin kabibig at pakinggan natin. Okay, let's begin. Sa Duterte ang may prinsipyo mga politiko. Kaya nasa Duterte ang aming loyalty. Out dyan sa stand namin sa korupsyon, talagang kami naninindigan na kung maaari, yung korupsyon na yan ay matigil na. Dahil sila naman po ay malalaki ang sahod. Pangalawa, mayayaman na sila. Kaya kung tungkol sa korupsyon, dapat itigil na yan at ang unahin na tatuparin nila ay dapat ang kapakanan ng bayan at mamamayan. Especially sa next generation natin. Correct. Dahil kung tutuusin po, napakayaman ng ating bansang Pilipinas. True. Lalong-lalo na sa usaping natural resources. Kung sila ay magtatrabaho lamang na naayon sa kanilang mga mandato, uunlad ang ating bansa. Totoo. Sana isipin naman nila, tama na yung pagpapayaman. Hindi lahat dahil maraming mga magagaling na politiko na talaga namang sumusunod pa rin sa kanilang mga mandato. Hindi ko na babanggitin yan, basta yan, nasa Duterte. Kaya kami nag-withdraw, hindi lang kami ngayon nag-withdraw. Nasa Duterte ang prinsipyo. Nako, galing na yan sa mga Marcos loyalist ha. Hindi yan gawa-gawa. Hindi yan fake news. Tama yan. Nasa Duterte ang may prinsipyo. Sila ang nagsabi dyan ha. Agree ba kayo mga kabibig? Na nasa Duterte ang may prinsipyo. Ngayon lang kami nagpahayag in public. Oh. Kaya hindi mo sinayang ang pagkakataon na makapagsalita dito at yung invitation, kahit wala akong pamasahe, gumawa ako ng paraan para lang may padating ko ang sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tigilan ng korupsyon, ang unahin ay ang kapakanan ng bagong generasyon. So it means mga kabibig, hindi nila talaga nagustuhan ang pamamalakad ni BBM. Hindi na nagustuhan. Itigil na ang korupsyon mga kabibig. Nako, my goodness mga kabibig. Paano na yan? Ang 1980s Marcos loyalist na talaga ang pumunta rin. Kahit nga wala siyang pamasahe, pumunta siya. Nagsalita siya in behalf of original 90s Marcos loyalista para malaman ng sampung Pilipino kung ano ang kanilang sentimiento at saan sila panig ngayon. Sinabi niya, nasa Duterte ang may prinsipyo. Paano na yan kapibig? Mas lalong lugmok si BBM. Lugmok nga ang kanyang trust ratings.
ay ito mga bibig. Ito yung video ni Jason sa mapang-isip ka talaga sa kanyang sinasabi dito. Ito bibig BBM, higit ang denial kaysa acceptance. Parang addict, ayaw na umamin. Makinig tayo kay bibig ha. Ang pinagkalayo yan sa addict na sinabi, nak, magparehab ka kasi para makatulong. So hindi naman ako addict tumitira lang ako pero hindi ako addict. Yung mga ganon, ang hirap. Hindi ka makakasolve ng problem. Opo, dito naman tayo sa nabanggit mo na una kanina, itong reconciliation. Ayon niya ng reconciliation na may tawag nito, may kondisyon. Ano pong masasabi niyo po? Dito siya yung nagbukas doon sa usapin patungkol sa reconciliation. Pero para sa kanya, parang gusto niya, ano na lang, forgive and forget. Alam mo, ang problema siya ang humingi. Siya ang nagbanggit, no? Wala namang, it never came from the other parties, no? Hindi naman si Inday Sara, si Vice President Duterte ang nagsabi niyan. Hindi rin naman ang kampo ni former President Duterte ang nagsabi na they want to reconcile with the Marcoses, no? Siya ang nagbukas sa isang tanong, no? Sa possibility, dahil ang sabi niya, di ba sabi niya, ayaw niya ng may kaaway, ayaw niya ng may kaalitan. Correct. No? Gusto niya, yung bang happy-happy lang, di ba? Happy-happy lang, party-party lang, mahilig na siya sa party-party, di ba mga kabibig? Yun ang gusto ni BBM, ayaw yun ng mga kondisyon. Sabi pa nga niya, it's demanding daw ang kondisyon ng mga ilang mga DDS or Duterte supporters na, sige, gusto mo ng reconciliation, pabalikin mo sa Tani Duterte. Sabi ni BBM, you're very demanding. Gusto niya yung saya-saya, party-party, yung parang walang nangyari. Party. Happy-happy lang, no? So, nung sinabi niyang, nung narinig ko na sabi niya, hindi, makikipag-reconcile ako pero wag kayong magbigay ng kondisyon. Siyempre, ikaw ang humingi ng reconciliation Yung other party will give the condition. Correct. Walang reconciliation na walang kondisyon. Anywhere in the world, no? Wala namang ganun wag na tayong lumayo kahit na sa away na lang na magkasintahan at magsyota o mag-asawa. Palaging may kondisyon yan pag nagre-reconcile. O wag mo nang ulitin okay na ako sa iyo. Di ba palaging ganoon Hindi naman pwede yung sige na, patawarin mo na ako. Kalimutan mo na 'yun. Wala ka nang maraming sinasabi. Hindi mo pwede 'yun. Magagalit lalo yung asawa mo niyan o girlfriend mo, di ba? O yung mister mo. Di ba, nangalunya ka pagkatapos sasabihin mo wala nang kondisyon. Ganoon 'yun Opo, dito naman po sa naging pahayag din ni Pangulong Marcos Jr. na parang hindi siya naniniwala doon sa mga survey kung saan mababa yung grado niya. Tingnan daw sa ibang survey. Anong masasabi mo naman dito? Dahil ito, sentimiento ng taong bayan at kung pagbabatay natin ng mga survey, maliban doon sa pagbibigay ng grado sa mga opisyal ng gobyerno, nandun din yung survey kung ano yung pinakapangunahin nila na pangangailangan at laging naunguna pagkontrol sa presyo ng bilihin, kahirapan, peace and order, trabaho. Nagtutugma ito doon sa mga gradong ibinibigay. Noong sa unang interview, kanyang inamin na kailangan na talagang maiparamdam sa taong bayan. Tapos, biglang pihit na naman dito sa panibago niyang naging pahayag, Manong Jay. Alam mo, yan ang problema ng presidente natin, no? Meron siyang acceptance, pero mas grabe yung denial niya. You cannot solve the problem pag wala kang acceptance na may problema. Kasi kapareho niyan. Simple lang naman. Gusto niya you want to test the water, Mr. President, where the public trust you. Pumunta ka sa palengke. Yung less anong tawag ito, walang gimmick. Yung ocular ka lang bigla. Totoo mga kabibig. Kasi yung iba, dinodoktor na lang o dinadrama na lang o scripted na lang yung sinasabing ratings na yung ibang ratings si Sara ang bumaba
Si BBM ang mataas. Kaya sabi ni BBM, hindi lang isang hindi lang isang rating survey firm pwede yung tingnan, lahat daw. So, takot siya sa katotohanan. So, tama ang sabi ni Jason sa pumunta ka, magkipaghalubilo ka sa tao. Malalaman mo yan. Yung mga taong hindi scripted, yung mga taong hindi ka pinupuri. Hindi naman ibig sabihin hindi ka pinupuri, kundi yung mga taong honest magbigay ng review sa gobyerno mo. No, walang announcement. Makikita mo kung mahal ka ng tao eh. Yun na lang dito na lang example, pag pinalabas nyo, alam ko we have some video. Pupunta siya nung campaign period. Alam mo kung mahal ka ng tao eh. Pagdating mo ran, para kang rockstar. Talagang tao sa'yo di magkamayaw. O pupunta siya, anong ginagawa nung alyansa? Gagawa sila ng job fair. Mamimigay sila, magpe-pay out sila ng AKAP at iba pang ayuda. True. Just to gather the people. Pagkatapos sasara yung gate, parang sa ganun hindi makaalis para pagdating ng presidente marami pang tao. Isa pang example, yun na lang sinisigaw yung pangalan mo. Pero scripted lahat yung during the campaign period. Scripted yun. Kasi kung totoo yung mga taong nandoon, dapat sana nanalo sila. Hindi eh. Ang mga tao kinontrol nila. Kasi kung hindi ka aatin ng campaign rally nila, walang job fair, walang ayuda. Ang tao sabi, sige, gawin niyo yan sa amin. Sa election tayo magkikita. Tingnan yun nangyari sa alyansa. Lugapak, palpak. Pero ano ang sigaw ng tao? Yung BBM tapos walang gustong sumigaw. True. Tapos kung may sisigaw man, Duterte sinisigaw. Alam mo, if you are in denial, you cannot solve the problem. No? Walang pinagkalayo yan sa adik na sinabi, nak, magparehab ka kasi anong tawag nito para makatulong. So, hindi naman ako adik tumitira lang ako pero hindi ako adik. Yung mga ganun, ang hirap. Hindi ka makakasolve ng problem. You cannot find solution to somebody or to a situation where you don't accept that there is such a problem. No, I just hope the president realizes that because ngayon, di ba nagka-cancel nga sila? Dito na lang pumunta ng Alabel. Pinagbawalan yung media na pumasok kasi for what reason, we do not know. Tapos makakakita ka ng video, kumakaway siya, walang kumakaway pabalik. So, ano pa bang pruweba ang gusto mo, Mr. President? Para sabihin, alam mo, mahirap. Sa totoo lang, ang hirap ng spin, no? Kung spin doctor ka man, o PR man ka, o crisis manager ka. Kaya ngayon problema nila, walang gustong tumanggap ng communications. Kaya ako, nagre-recommenda na nga ako. Yung mga alam kong loyal pa rin sa kanila, no? Katulad ni kaibigan kong si Leslie Bocobo, no? Isang manunulat. Kasi balita ko, tinanggihan din ito niya yung offer to the communications. Hindi naman effective si Jay Ruiz. Although si Jay Ruiz, kapamilya pa nila yan, related pa sa mga Marcos yan. Wala namang kredibilidad. Ako, kaibigan ko si Attorney Claire Castro, pero unfortunately, whenever she's fast becoming the laughing stock of everybody. Correct. You know? Every time she opens her mouth, contempt ang tao, contemptuous na sa kanya. Hindi na sila nagpapaniwala dahil correct. Walang kredibilidad eh. So, yun ang problema natin, no? Ang dami naman nilang pwedeng... Totoo mga kabibig. Oo nga. Totoo ang sinabi ni Mr. Jason especially kay Claire Castro. Ang mga tao, pinagtatawanan na lang siya. Ang mga tao, sasabihin, anong klaseng lawyer to? Bakit hindi makaintindi? Bakit walang logical thinking? Bakit walang critical thinking na mag-analisa sa mga pangyayari? Tapos, binanatan pa niya si Attorney Nicholas Kaufman, international lawyer. Diba? ICC, lawyer yan. Tapos binanatan pa ni Claire Castro. Kaya ang mga tao sabi, anong nangyari kay Claire Castro? Sabi ng iba, lawyer talaga siya.
Lawyer pa ba yan? Kunin, nandiyan si Jared Pulido. Kung gusto nila na walang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi araw-araw, no? Nasa kanila yun. Pero, yun nga ang problema nating malaki. Dahil isang araw sasabihin ng presidente, tanggap niya may problema. Sa susunod na araw sasabihin niya wala namang problema. Oh. Saan pupulutin ng bansang ito kapag kaganyan yung... Although ako, I am not surprised, no? Well, kung ganun mga kabibig, saan pupulutin? Sa kangkungan ng Pilipinas. Diba? So yun lang mga kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for the day. Ano ang yung reaction ngayong ang original 1980s Marcos loyalista ay tumalikod na kay BBM at doon na sila susuporta sa mga Duterte. Don't forget to like, subscribe, and share this video for more chika-chika. Kung gusto niyo mag-tip at happy kayo sa news, pwede dyan. Hindi ito compulsory sa gusto lang mag-share. Bye everyone, see you next time.